Mga kababayan, ito po si Lola Madam Villanueva at gusto ko i-share sa inyo yung sinabi ng Lord sa akin sa aking quiet time kaninang umaga. Sabi niya, anak, alalahanin mong maraming tao pa ang nais kong iyong maabot. Excuse me. Upang sila man ay makakita ng liwanag. Kasi nakita ko yung liwanag no? Maraming taong patuloy na namumuhay sa kadiliman at hindi nakikita ang nilalakaran, anak, sabi niya. Kinakailang makita nila ang liwanag na nasa aking anak na si Jesus. Mga kababayan, ang liwanag ay nasa ating Panginoong Jesus lamang. At kung wala si Jesus sa iyong buhay, edi wala kang liwanag. Ayan. Tapos meron pa siyang sinabi, at ito naman tungkol sa ating bansa. Sabi niya, anak, nais kong ikaw ay magpatuloy sa panguna sa panalangin para sa inyong minamahal ng bansa. Maraming taong patuloy na naghahangad ng inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay maibagsak. Yan, lagi niya sinasabi yan. Ako po, magtatatlong taon na sinasabi niya na talagang merong nagnanais na ibagsak ang ating president. Pero sabi niya, hindi ko mapahihintulutan yan dahil napakasama ng kanilang nilalayon para sa inyong minamahal na bansa. O sino yun? Sino ba yung naglalayon na maging presidente na wala sa oras? So agawin yung pagka-presidente ng ating President Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya dito, nais nilang sila ay patuloy na magkamal ng salapi upang makapagpatuloy silang magpasasa. So, yun po yung sinasabi ng Lord. Pero, sabi pa niya, anak, tanda mo ikaw ay patuloy gagamitin sa buhay ng inyong President Ferdinand Marcos upang siya ay manatiling nasa pwesto. Kasi nga, sabi niya, ipanalangin mo, hindi siya maibagsak, hindi siya maipatahimik, hindi siya mailigpit. Yan po yung sinasabi ng Lord, panalangin mo hindi. Kaya yan po yung pinapanalangin ko po ng aking grupo at kayo po na sumasampalataya sa ating Diyos, ipanalangin natin ang ating bansa. Kaya kailangan inyong maibunsod ang iyong mga kapatiran upang ipagtanggol ang inyong bansa laban sa mga espiritong patuloy na gumagawa upang maibagsak ang inyong Pangulo. Huwag kayong maging neutral. Yan, sabi niya, anak. Nais kong patuloy ninyo ibandila ang kapayapaan. Yan. Wasakin ninyo ang espiritu ng rebellion. Kaya yun po yung patuloy natin ipanalangin. Hindi natin papayagan at hindi kasi sabi ng Diyos, huwag niyo hindi ko ipapahintulot na ang ating presidente mapalitan itong mga taong ito na nagnanais na sila mapwesto kasi para magpakasasa sila sa pera ng bayan. Ayan. So Lord, patuloy niyo pong ingatan ang aming President Ferdinand Marcos Jr. sa kanya, Panginoon, na pagiging Pangulo ng aming bansa. Panginoon, patuloy na bibigyan niyo po siya ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, Panginoon, sa gitna ng mga ginagawa ng mga taong kalaban niya sa politika. Ingatan niyo rin po ang kanyang buhay, Lord. Hindi niyo po papayagan siya po ay mapatay. Sampo ang kanyang First Lady at ang aming Speaker of the House, Romualdez. Hindi niyo papabayaan sila ay maipapatay sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Father, patuloy na ingatan niyo po sila. Cover them with your precious blood. At Lord, I pray na ang sino mang gagawa na masama sa kanila magpaplano, yung nagpaplano maitim, matagal niyo na po yung sinasabi, yan po ay babalik sa kanila. O Lord God. Lord, i-bless niyo nga po yung nagbe-bless sa kanila, O Lord, at yung mga talagang nagka-curse sa kanila, kayo po yung mag-curse sa kanila. At Lord, yung mga
mga masasamang taong nasa palibot nila na meron pong impluensya sa kanila, alisin nyo nga po yun sa kanila, dear Father, sa aming presidente. At hindi sila makakagawa ng anumang hindi po ayon sa inyo pong kalooban. At iyan po ay ang pagliligtas sa aming president. At patuloy na pagbibigay ng ano sa kanya, ng wisdom sa kanya pong pamamahala sa aming bansa, Panginoon, upang sa kanya pong pagtatapos ng termino, siya po ay maano na, ang aming bansa ay maunlad na. Salamat po dahil nagiging maayos naman yung aming bansa, Panginoon. We praise you and we thank you. Lord, ingatan niyo pong mabuti ang aming presidente, sampu ng kanyang pamilya. O Panginoon, salamat po dahil wawasakan niyo po yung espiritu ng rebellion na nahandyan, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Espiritu ng pagkagahaman, the spirit of greed na gumagawa po sa mga taong ito. Nagnanais na sila ang makapwesto, Panginoon, sa presidency. Panginoon, salamat po sa inyo. Thank you, Lord, that you will protect our country. You will protect our president. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. So, yun po mga kababayan, no? So, kung di pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo kay Lola Madam Villanueva sa YouTube. At mag-follow po kayo kay Gloria Cagacian Villanueva sa TikTok. Sa Facebook, ako po si Gloria Villanueva. So, sige po. Ito po ang inyong Lola. Nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, ay saya ng buhay. God bless everyone. Bye.